Magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang gabi din po, Father. Tayo po ay nasa ika-6 na linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. At kasabay nito, nasa ika-6 na gabi na rin po tayo ng ginaganap nating nobenaryo at misa para sa karangalan ng ating pangalawang patrona, ang mahal na Birhen ng Fatima ng Marikina. At mula sa ating ebanghelyo, malinaw na sinasabi ng ating Panginoon sa kanyang mga alagad at sa mga magsisikap sumunod sa kanya. Kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Ang tumatanggap sa mga utos ko at tumutupad nito ang tunay na umiibig sa akin. At kapag iibigin ninyo ako, iyan ay nangangahulugan na iniibig din ninyo ang aking Ama. At dahil riyan, iibigin ko rin siya at ako'y lubusang magpapakilala sa kanya. Ito, mga kapatid, ay magandang balita para sa atin kung tunay na pagsisikapan natin itong isabuhay. Kung tunay na susundin natin ang mga utos ng Diyos. At malinaw, mapapatunayan natin na talagang sinusunod natin ang utos ng Diyos kung tayo'y nagsasabuhay ng kung ano ang inaasahan sa atin. Ang isang tunay na napakagandang halimbawang maaaring ibigay ay ang ating inang si Maria. Si Maria ay tunay na nagmahal kay Jesus na kanyang anak. Tunay na naging masunurin sa kung ano ang kalooban ng Diyos, na kahit na minsan hindi niya naiintindihan kung ano ang mga nangyayari, patuloy siyang nagtiwala, patuloy siyang nagmahal, patuloy siyang sumunod. Kaya kung ang pag-uusapan ay ang pagsunod at pagmamahal sa Diyos, tignan natin at balikan natin ang halimbawa ni Maria, sapagkat siya ang tunay na modelo, huwaran at halimbawa ng tunay na pagsunod sa Diyos, ng tunay na pagmamahal sa Diyos. Kung sinasabi natin na ngayon dito sa ating dambana, tayo ay nasa pang-6 na gabi ng nobenaryo at misa para sa karangalan ng ating inang si Maria na may titulo, Birhen ng Fatima ng Marikina. Alam nating lahat na hindi biro ang kanyang pinagdaanan. Alam nating lahat, iba't ibang uri ng pagsubok ang kanyang naranasan sa piling ng kanyang anak na si Jesus. Pero nanatili siya sa kanyang pagmamahal, nanatili siya bilang mapagmahal na ina. At kahit si Jesus na kanyang anak ay nagbalik na sa piling ng Ama sa langit, nagpatuloy pa rin si Maria sa kanyang misyon na maging ina para sa ating lahat. Kaya nga diba, doon sa Fatima, Portugal, siya ay napakita sa 3 bata at doon hiniling niya na ang mga batang ito ay magdasal ng Santo Rosario. Hiniling niya sa mga batang ito na bukod sa pagdarasal ng Santo Rosario, sila ay mag-alay ng munting mga sakripisyo. At ito rin ang mensahe ng mahal na Birhen para sa lahat. Ito rin ang mensahe ng mahal na Birhen sa ating lahat. Magdasal ng Santo Rosario, maglaan ng mga sakripisyo
para sa ikapagbabalik loob ng mga makasalanan, para sa pagbabago ng mundo. Kaya patuloy na nagiging ina para sa atin ang mahal na Birheng Maria. Patuloy na ginagampanan niya ang kanyang responsibilidad bilang ina. At pasalamatan natin siya para dito, sapagkat bilang ina na ibinigay sa atin ni Jesus sa krus, talagang sinikap ni Maria na magampanan ang kanyang misyon. Kaya maraming salamat sa Diyos sa pagkakaloob sa atin sa ating inang si Maria. Maraming salamat sa Diyos sapagkat dito sa ating dambana, naririto kapiling natin, kasama natin ang ating inang si Maria sa kanyang titulo, Mahal na Birhen ng Fatima ng Marikina. At ipagdiriwang natin ang anibersaryo ng kanyang koronasyon ngayong darating na mga araw. At ipagdiriwang natin ang kapistahan ng Mahal na Birhen ng Fatima sa darating na Miyerkules. Salamat, Panginoong Diyos, sa pagkakaloob mo sa amin kay Inang Maria. Salamat, mahal naming Inang Maria, sapagkat kapiling ka namin dito sa aming dambana. Patuloy mo nawa kaming ipanalangin at ilapit sa iyong anak na si Jesus. At patuloy nawa tayong pagkalooban ng Diyos ng biyaya, ng tunay na pagkilala at pagdedebosyon sa ating inang si Maria. At ang pagdedebosyon nawa na yan ang mas lalong magpalapit sa atin sa Diyos. Amen.